Ang nakabibinging tunog ng pumapalyang preno ang unang pumunit sa katahimikan ng hapon. Kasunod nito ang isang sigaw na hindi na nagkaroon ng lakas para lumabas sa kanyang lalamunan. Nabitawan ni Lara ang bayong na puno ng mga gulay at prutas. Nagsipaggulungan ang mga kalamansi at kamatis sa semento, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang direksyon. Sa gitna ng kalsada, sa kanyang anak, bumagal ang takbo ng mundo. Ang tanging nakikita niya ay ang figura ni Maya, ang kanyang 5 taong gulang na anghel, na natigilan sa takot. At ang itim, makintab na sasakyan na ilang pulgada na lang ang layo mula sa katawan nito. Ang puso ni Lara ay tumigil sa pagtibok. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong niyang pagkatao, mas malamig pa sa yelo. Maya! Kanina lang, ang mundo ay perpekto. Pinupunasan niya ang bibig ni Maya na puno ng tsokolate mula sa pancake na inalmusal nila. Ang halakhak ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahan lang sa pagkain, anak, natatawa niyang sabi. Hindi naman aalis yang pancake. But it's so yummy, mama, sagot ni Maya, habang may ngiti sa mga labi at ningning sa mga mata. Iyon ang mundo ni Lara. Simple. Payapa. Ligtas. Isang mundong binuo niya sa loob ng 6 na taon para lamang sa kanilang dalawa. Isang mundong pinrotektahan niya mula sa lahat ng anino ng kahapon. Ngayon, ang mundong iyon ay nanganganib na mabasag. Gumalaw ang kanyang mga paa bago pa man makapag-isip ang kanyang utak. Tinakbo niya ang distansya na parang 1,000 milya ang layo. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Diyos ko, huwag po. Huwag ang anak ko. Ngunit bago pa man siya makarating, bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas ang isang itim na sapatos na katad, makintab na parang salamin. Sumunod ang isang lalaking matangkad, balot sa isang mamahaling business suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Bawat kilos nito ay nagpapakita ng kapangyarihan at otoridad. Hindi pa niya nakikita ang mukha nito, ngunit alam na niyang hindi ito isang ordinaryong tao. Dali-daling lumuhod ang lalaki sa harap ni Maya na nagsisimula ng umiyak dahil sa gulat. Hey! Okay ka lang ba, iha? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at nag-aalala, ngunit may diin na pamilyar. Nakahinga ng maluwag si Lara nang makitang hindi nasaktan ang kanyang anak. Niyakap niya si Maya ng mahigpit, nanginginig pa rin ang buong katawan. Anak, okay ka lang? Nasa loob ng sasakyan si Marco, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa isang gabi, 6 na taon na ang nakalipas. Ang hangin ay puno ng mga pangako, ang mga bituin ay tila abot kamay, at ang babaeng katabi niya ay ang buong mundo niya. Ang babaeng iyon ay si Lara. Ang babaeng sumira sa kanya. Mariin ang pagkakahawak ni Marco sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat. Sa rearview mirror, kitang-kita niya si Lara. Yakap-yakap nito ang bata sa likurang upuan, ang mukha ay nakasubsob sa buhok ng anak. Isang pamilyar na pait ang kumalat sa dibdib ni Marco. Ang Lara na nakikita niya ngayon, mukhang pagod, simple ang pananamit, balisa, ay malayong-malayo sa Lara na kilala niya. Ang Lara ng kahapon ay palaging nakangiti, puno ng buhay, at may mga matang nangungusap ng pag-ibig. O iyon lang ang akala niya. Ang lahat pala ay isang kasinungalingan. Isang malaking pustahan. Nalaman niya ang lahat sa pinakamasakit na paraan, mula sa mga kaibigan nito na nagtatawanan habang ipinagmamalaki ang itagumpay ni Lara. Ang puso niya, na ibinigay niya ng buong buo, ay ipinusta at ipinagkanulo. Mula noon, isinara niya ang kanyang puso. Ibinuhos niya ang lahat sa kumpanya, sa pagpapalago ng yaman ng mga De Villa. Naging mas malamig siya, mas tuso, at mas hindi nagtitiwala. At ngayon, sa isang iglap, ibinalik siya ng tadhana sa simula ng lahat. Nakarating sila sa pinakamalapit na pribadong ospital. Si Marco ang unang bumaba, kinalma ang sarili, at isinuot muli ang maskara ng isang si. Ako na ang bahala sa lahat, sabi niya kay Lara sa malamig na tono. Dalhin mo na ang bata sa loob. Wala siyang narinig na sagot. Nakita na lang niya si Lara na maingat na binuhat si Maya palabas ng sasakyan at nagmamadaling pumasok sa emergency room. Sinundan sila ni Marco. Mula sa malayo, pinanood niya ang eksena. Nakita niya kung paano kausapin ni Lara ang mga nurse, ang panginginig ng boses nito habang ipinapaliwanag ang nangyari. Nakita niya ang takot sa mga mata nito,
isang takot na purong-puro at totoo. Pinanood niya kung paano nito haplusin ang buhok ni Maya, kung paano nito halikan ang noo ng bata, at kung paano ito kumanta ng isang oyai para pakalmahin ito habang sinusuri ng doktor. May kung anong kumirot sa puso ni Marco. Hindi ito ang Lara na inaasahan niya. Ang babaeng nanloko sa kanya para sa pera ay dapat sanang mas nag-aalala sa posibleng bayarin sa ospital. Dapat sana ay sinusubukan na siyang kausapin, humingi ng pabor. Pero hindi. Ang tanging nakikita niya ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. At sa isang saglit, nalito siya. Ang galit na inipon niya sa loob ng 6 na taon ay bahagyang nabawasan, napalitan ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Pagdududa. Lumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Alex, utos niya nang sagutin ang tawag. May ipapahanap ako sa'yo. Yes, Sir Marco. Ano po iyon? Lara Serrano. Alamin mo lahat tungkol sa buhay niya sa nakalipas na 6 na taon. Trabaho, tirahan, mga relasyon. Walang palalampasin. I want to report on Isvardesk Gisay tomorrow. Copy, sir. Ibinaba niya ang tawag at bumalik sa pagmamasid. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang doktor. Ligtas si Maya. Kaunting galos lang at ang pagkabigla ang natamo nito. Kailangan lang magstay ng ilang oras for observation. Nakahinga ng maluwag si Lara at napaupo sa isang tabi na tila doon lang bumalik ang lahat ng pagod. Doon lang napansin ni Marco ang itsura nito. Payat ito. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ang damit nito, kahit malinis, ay halatang luma na. Hindi ito ang buhay ng isang taong nanalo sa isang malaking pustahan. Ma'am, sir, kailangan na po nating isettle ang initial bill sa cashier, sabi ng isang nurse. Agad na tumayo si Marco. Ako na. Pumunta siya sa billing section, iniwan si Lara na nagbabantay kay Maya. Mas mabuti na ito. Ang bawat segundo na malapit siya sa babaeng iyon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa sistema niya. Para po sa pasyenteng si Maya Serrano, sabi niya sa babae sa counter, inilabas ang kanyang black credit card. Kinuha ng staff ang mga papeles. Okay po, sir. Pakicheck na lang po ng details kung tama. Inabot sa kanya ang isang folder. Wala sa loob na tiningnan niya ito. Pangalan, edad, address lahat ng impormasyon na ipinapahanap niya kay Alex ay naroon na pala sa kanyang harapan. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napako sa isang linya. Date of birth, February 14 na. Pebrero. Kusang nag-calculate ang utak ni Marco. Ang huling beses na magkasama sila ni Lara ay noong Mayo 6 na taon na ang nakalipas. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero. 9 na buwan. Eksakto. Nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ay nagsipaglaglagan sa sahig. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, dumadagundong sa kanyang mga tainga. Napatingin siya sa direksyon ng silid kung nasaan si Lara at ang bata. Ang batang may mga matang katulad ng sa kanya. Isang nakakatakot na tanong ang biglang sumabog sa kanyang isipan, isang tanong na may kakayahang baguhin ang lahat. Anak ko ba siya? Ilang araw nang hindi mapakali si Lara. Ang bawat tunog ng sasakyan na dumadaan sa tapat ng kanilang bahay ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang bawat pagring ng kanyang cellphone ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Nakatakas sila sa ospital nang hindi na muling nakikita si Marco. Mabilis niyang isinuot ang sapatos ni Maya at halos takbuhin na nila ang pasilyo palabas na para bang mga kriminal na tumatakas. Ngunit alam niyang hindi iyon ang katapusan. Ang isang lalaking katulad ni Marco de Villa ay hindi basta-basta bumibitaw. Ang tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi ay hindi kung babalik ba ito, kundi kung kailan. Nasa gitna siya ng pagtutupi ng mga damit nang may kumatok sa pinto. Dahan-dahan. Mahinahon. Ngunit para kay Lara, ang tunog ay kasing lakas ng isang kulog. Napatigil siya. Napatingin siya kay Maya na masayang naglalaro ng kanyang mga manika sa sahig. Mama, may tao po, sabi ni Maya. Ngumiti si Lara, isang ngiting pilit at nanginginig. Anak, diyan ka lang, ha?
bubuksan ko lang. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilik siya sa maliit na butas. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Si Marco. Nakatayo ito sa labas, bihis pa rin sa kanyang business suit, ngunit may daladalang isang malaking paper bag mula sa isang kilalang toy store. Napaatras si Lara. Anong ginagawa niya dito? Anong kailangan niya? Huminga ka, Lara. Huminga ka ng malalim. Pinilit niyang kalmahin ang sarili bago buksan ang pinto, sapat lang para makalusot ang kanyang ulo. Marco. Anong ginagawa mo rito? Hindi ngumiti si Marco. Ang mga mata nito ay seryoso, sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang mukha. Nandito ako para kamustahin si Maya. At para ibigay ito. Itinaas nito ang paper bag. Hindi mo na kailangang mag-abala, mabilis niyang sagot. Okay na siya. Maraming salamat sa tulong mo sa ospital, pero maayos na kami. Gusto ko lang makasiguro, giit ni Marco. Ang mga mata nito ay sumulyap sa loob ng bahay, tila hinahanap si Maya. Pwede ko ba siyang makita? Bago pa man makatanggi si Lara, narinig ni Maya ang boses ni Marco. Si Sir po ba yan na may magandang kotse? Tanong ni Maya, tumatakbo palapit sa pinto. Hi, sir. Walang nagawa si Lara kundi buksan ng maluwag ang pinto. Lumuhod si Marco para maging kapantay si Maya. Hello, Maya. This is for you. Inabot nito ang mga laruan. Wow! Thank you po, tuwang-tuwang sabi ni Maya at niyakap ang malaking kahon ng manika. Habang pinapanood ni Lara ang eksena, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Ito sana sila. Ito sana ang normal nilang buhay kung hindi lang nangyari ang nakaraan. Ngunit kasabay ng kirot ay ang takot. Pinagmamasdan ni Marco si Maya, hindi tulad ng isang estranghero, kundi tulad ng isang taong may hinahanap. Sinusundan ng mga mata nito ang bawat ngiti, ang bawat galaw ni Maya. Kamukha mo siya, sabi ni Marco, hindi inaalis ang tingin kay Maya. Nanigas si Lara. Siyempre. Anak ko siya. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata nito ay matalim. Nga. Walang duda. Tumayo na ito. Sige, aalis na rin ako. May meeting pa ako. Basta kung may kailangan kayo, tumawag ka lang. Hindi na hinintay ni Lara ang sagot. Mabilis niyang isinara ang pinto nang makaalis si Marco. Napasandal siya sa pinto, nanginginig ang mga tuhod. Ito na. Nagsisimula na siyang magtanong. Nagsisimula na siyang magduda. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Maya, tumunog ang cellphone ni Lara. Isang unknown number. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Hello. Matagal na rin tayong hindi nag-uusap, Lara. Isang boses. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Malamig, makapangyarihan at puno ng pagbabanta. Ang boses na sumira sa kanyang buhay 6 na taon na ang nakalipas. Don Ricardo. Halos pabulong niyang sabi. Alam kong nagkita na naman kayo ng anak ko, diretsong sabi ni Don Ricardo de Villa. Walang paligoy-ligoy. Akala ko ba ay malinaw ang usapan natin noon? Kinuha mo ang pera. At bilang kapalit, lalayo ka magpakailanman. Aksidente lang po ang lahat, depensa ni Lara, ang boses ay nanginginig na. Wala akong pakialam sa mga aksidente, mariing sabi nito. Isang babala lang ito, Lara. Huwag mong isipin na makakabalik ka pa sa buhay ni Marco. Huwag mong subukang gamitin ang nangyari para bumalik sa kanya. Kilala mo ako. Alam mo ang kaya kong gawin. Wala po akong ginagawang masama. Mabuti kung ganoon. Siguraduhin mo lang na mananatili kang wala. Dahil sa oras na subukan mong guluhin ulit ang anak ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Click. Ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Lara ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap na hirap huminga. Ang takot na nararamdaman niya kanina kay Marco ay walang-wala kumpara sa takot na bumalot sa kanya ngayon. Hindi lang si Marco ang problema niya, kundi ang buong pamilya de Villa. Hindi na siya makapag-isip ng diretsyo. Ang tanging nasa isip niya ay tumakas. Tumakbo. Itago si Maya kung saan hindi sila mahahanap ng mga aninong ito.
Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang lumang maleta sa ilalim ng kama. Walang ayos niyang inihagis ang mga damit ni Maya sa loob. Sunod ang mga damit niya. Kailangan nilang umalis. Ngayon na. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan. Ana, sabi niya, humihikbi na. Ana, tulungan mo ako. Lara, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Bumalik na siya, Ana. Nagkita na kami. At ngayon tumawag ang tatay niya. Pinagbabantaan niya ako. Ano? Kalma ka lang, Lara. Nasaan ka? Kailangan naming umalis dito, sigaw ni Lara sa telepono, ang mga luha ay tuloy-tuloy nang dumadaloy. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano kung malaman niya? Paano kung kunin nila sa akin si Maya? Napahawak siya sa kanyang ulo, ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi niya pwedeng malaman. Si Marco ang ama ni Maya. Blag. Ang biglaang pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Napatayo siya. Ang maleta ay nakabukas sa sahig. Ang mga damit ay nagkalat. At sa may pintuan, nakatayo si Marco. Ang mukha niya ay kasing itim ng namumuong bagyo. Sa isang kamay, hawak niya ang wallet ni Lara na naiwan pala nito sa ospital. Ngunit ang mga mata niya ay nakapako sa kanya, puno ng galit, sakit, at isang tanong na hindi masabi. Nabitawan ni Lara ang telepono. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mabilis nilang paghinga. Dahan-dahang nagsalita si Marco, ang boses ay mababa at nakakatakot. Ano nang sinabi mo? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Si Marco ang ama ni Maya. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya. Ang bawat letra ay parang lason, kumakalat, pinipiga ang puso niya hanggang sa wala nang matira kundi galit. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. 6 na taon. 6 na taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan habang ang babaeng ito ay itinatago ang sarili niyang anak. Ulitin mo ang sinabi mo, utos niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng panganib. Dahan-dahan siyang humakbang papasok, isinara ang pinto sa likuran niya. Nakulong na sila sa kwartong ito. Walang takas. Nanginginig ang buong katawan ni Lara. Ang mukha niya ay kasing putla ng papel. Marco, magpapaliwanag ako. Isang tanong, isang sagot lang, Lara, mariin niyang sabi, ang mga panga ay nagngangalit. Anak ko ba ang batang yan? Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa isang sigaw. Tiningnan siya ni Lara, ang mga mata ay puno ng luha at takot. At sa mga matang iyon, nakita ni Marco ang sagot bago pa man ito lumabas sa bibig niya. Sa wakas, sa isang halos pabulong na tinig, bumagsak ang katotohanan. Isang salita lang. Ngunit sapat na iyon para gumuho ang mundo ni Marco. Napahakbang siya paatras na para bang nasuntok. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabaliwan. 6 na taon. Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala. 6 na taon mo akong ginawang tanga. Para ano? Para sa pera? Hindi pa ba sapat ang nakuha mo sa pustahan niyo? Kailangan mo pa ng panghabang buhay na sustento. Hindi. Hindi totoo yan, sigaw ni Lara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi mo alam ang nangyari. Ang alam ko lang ay ang nakikita ko, sigaw ni Marco pabalik, ang galit niya ay sumabog na. Isang babaeng sinungaling na itinago ang sarili kong anak sa akin. Pinagkaitan mo ako. Pinagkaitan mo ako ng karapatang makilala siya, makasama siya sa unang kaarawan niya, sa unang araw niya sa eskwela. Para saan, Lara? Para saan? Hindi na makasagot si Lara. Ang tanging nagawa niya ay umiyak ng umiyak, yakap ang sarili na tila ba iyon na lang ang pumipigil sa kanya na mabasag. Ang itsura niya ay dapat sanang magdulot ng awa kay Marco. Pero wala. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nagielong galit. Tinalikuran niya ito. Hindi niya na kayang tingnan pa ang mukha nito. Binabalik ko lang ang wallet mo, sabi niya, inihagis ang wallet sa kama. At huwag kang mag-alala. Magbabayad ka sa ginawa mo. Naglakad siya palabas ng hindi lumilingon. Bawat hakbang palayo ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling.
Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga guhit ng liwanag. Ang galit sa loob niya ay isang halimaw na gustong kumawala. May anak ako. Ang katotohanan ay isang malaking pader na bigla na lang bumagsak sa kanya. Hindi pa rin niya ito lubusang maintindihan. Isang parte niya ay galit na galit kay Lara. Pero may isang maliit, nakakalitong parte na nararamdaman ang isang kakaibang koneksyon sa batang nakilala niya. Si Maya, ang kanyang anak. Niloko niya ako. Ginamit niya ang sarili naming anak laban sa akin. Dumiretso siya sa Davila Tower. Gabi na, ngunit ang opisina niya ay ang tanging lugar kung saan niya nararamdaman na may kontrol siya. Ngunit kahit doon, sinusundan siya ng mga demonyo ng kahapon. Sa sobrang galit, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga papeles, pluma, at isang mamahaling picture frame ay nagsipaglaglagan sa sahig. Ngunit hindi sapat iyon. Sinipa niya ang isang kabinet sa gilid, at sa lakas ng impact, isang lumang kahon ang nahulog mula sa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Si Marco ang ama ni Maya. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya. Ang bawat letra ay parang lason, kumakalat, pinipiga ang puso niya hanggang sa wala nang matira kundi galit. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. 6 na taon. 6 na taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan habang ang babaeng ito ay itinatago ang sarili niyang anak. Ulitin mo ang sinabi mo, utos niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng panganib. Dahan-dahan siyang humakbang papasok, isinara ang pinto sa likuran niya. Nakulong na sila sa kwartong ito. Walang takas. Nanginginig ang buong katawan ni Lara. Ang mukha niya ay kasing putla ng papel. Marco, magpapaliwanag ako. Isang tanong, isang sagot lang, Lara, mariin niyang sabi, ang mga panga ay nagngangalit. Anak ko ba ang batang yan? Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa isang sigaw. Tiningnan siya ni Lara, ang mga mata ay puno ng luha at takot. At sa mga matang iyon, nakita ni Marco ang sagot bago pa man ito lumabas sa bibig niya. Sa wakas, sa isang halos pabulong na tinig, bumagsak ang katotohanan. Isang salita lang. Ngunit sapat na iyon para gumuho ang mundo ni Marco. Napahakbang siya paatras na parabang nasuntok. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabaliwan. 6 na taon. Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala. 6 na taon mo akong ginawang tanga. Para ano? Para sa pera? Hindi pa ba sapat ang nakuha mo sa pustahan niyo? Kailangan mo pa ng panghabang buhay na sustento. Hindi. Hindi totoo yan, sigaw ni Lara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi mo alam ang nangyari. Ang alam ko lang ay ang nakikita ko, sigaw ni Marco pabalik, ang galit niya ay sumabog na. Isang babaeng sinungaling na itinago ang sarili kong anak sa akin. Pinagkaitan mo ako. Pinagkaitan mo ako ng karapatang makilala siya, makasama siya sa unang kaarawan niya, sa unang araw niya sa eskwela. Para saan, Lara? Para saan? Hindi na makasagot si Lara. Ang tanging nagawa niya ay umiyak ng umiyak, yakap ang sarili na tila ba iyon na lang ang pumipigil sa kanya na mabasag. Ang itsura niya ay dapat sanang magdulot ng awa kay Marco. Pero wala. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nagielong galit. Tinalikuran niya ito. Hindi niya na kayang tingnan pa ang mukha nito. Binabalik ko lang ang wallet mo, sabi niya, inihagis ang wallet sa kama. At huwag kang mag-alala. Magbabayad ka sa ginawa mo. Naglakad siya palabas ng hindi lumilingon. Bawat hakbang palayo ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga guhit ng liwanag. Ang galit sa loob niya ay isang halimaw na gustong kumawala. May anak ako. Ang katotohanan ay isang malaking pader na bigla na lang bumagsak sa kanya. Hindi pa rin niya ito lubusang maintindihan. Isang parte niya ay galit na galit kay Lara. Pero may isang maliit, nakakalitong parte na nararamdaman ang isang kakaibang koneksyon sa batang nakilala niya. Si Maya. Ang kanyang anak. Niloko niya ako.
Ginamit niya ang sarili naming anak laban sa akin. Dumiretso siya sa Davila Tower. Gabi na, ngunit ang opisina niya ay ang tanging lugar kung saan niya nararamdaman na may kontrol siya. Ngunit kahit doon, sinusundan siya ng mga demonyo ng kahapon. Sa sobrang galit, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga papeles, pluma, at isang mamahaling picture frame ay nagsipaglaglagan sa sahig. Ngunit hindi sapat iyon. Sinipa niya ang isang kabinet sa gilid, at sa lakas ng impact, isang lumang kahon ang nahulog mula sa ibabaw nito. Clag! Gumulong ang kahon sa sahig at bumukas. Kumalat ang laman nito. Mga litrato nila ni Lara. Isang tuyong rosas. Mga tiket ng scene na pinanood nila. Mga alaala. Mga alaala na hindi niya nagawang itapon dahil sa isang parte niya, umaasa pa rin siya. Yumuko siya, handa nang pulutin ang mga ito at itapon sa wakas. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang kulay Manila na folder na nakasiksik sa ilalim ng kahon, isang folder na hindi niya matanda ang inilagay doon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman ay mga nakaprint na email. Sinimulan niyang basahin. Sa una, hindi niya maintindihan. Isang palitan ng mensahe sa pagitan ng email address ng kanyang ama at ng isang security and investigation agency. Mga petsa ang mga petsa ay pamilyar. Ito ang mga linggo bago siya iwan ni Lara. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Isang background check. Kay Lara Serrano at sa kanyang pamilya. Nakasulat doon ang tungkol sa maliit na karinderya ng mga magulang ni Lara, ang mga utang nito, ang banta na malapit na itong magsara. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Sumunod na pahina. Isang report mula sa isang private investigator. Subject followed Emma Serrano. Met with her at coffee shop. Initial offer was refused. Subject was visibly distressed. Offer, bulong ni Marco. Ang huling mga pahina ang tuluyang sumira sa kanya. Isang kopya ng isang bank transfer. Isang malaking halaga, sapat para bayaran ang lahat ng utang ng pamilya Serrano at magtayo ng panibagong negosyo. Ngunit ang pera ay hindi ipinadala sa account ni Lara. Ipinadala ito direkta sa bangko kung saan sila may utang. At ang huling email. Mula sa kanyang ama para sa investigator. Job well done. She finally agreed to the terms. She will break his heart and she will disappear. Make sure the story about the bet is properly circulated among her friends. If my son must believe she did this for money and for sport, he must hate her. It's the only way he will forget. Nabitawan ni Marco ang mga papel. Nagsipaglaglagan ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang pustahan. Ang pag-iwan sa kanya. Ang pagtataksil. Lahat ay isang palabas. Isang dula na isinulat at idinirehe ng sarili niyang ama. Hindi siya niloko ni Lara. Hindi siya nito ipinagkanulo. Pinilit siya. Tinakot. Ginipit. Isinakripisyo ni Lara ang kanilang pagmamahalan para iligtas ang pamilya nito. At isinakripisyo niya ang sariling pangalan, hinayaan niyang kamuhian siya ni Marco para lang maprotektahan ito. Sila. Pareho silang biktima. Ang bigat ng 6 na taong pagkamuhi ay bumagsak sa kanya. Ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya, kay Lara kanina ay bumalik sa kanya na parang mga punyal. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupulot ang mga papel. Hindi na ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang ganap na pagkawasak. May kinuha siyang isang bagay sa kanyang mesa, ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya tinawagan ang kanyang ama. Ang ganitong klaseng pagtataksil ay kailangang harapin ng personal. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa mansyon ng mga De Villa. Ang bahay kung saan siya lumaki na ngayon ay parang teritoryo ng isang kaaway. Naabutan niya si Don Ricardo sa library nito, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng brandy. Marco, anak. Napagabi ka, bati nito, hindi pa rin inaalis ang tingin sa papel. Hindi sumagot si Marco. Lumapit siya sa mesa. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay mabigat.
Pagkatapos, walang sabi-sabing inilapag niya ang mga nakaprint na email sa ibabaw ng dyaryo. Napakunot ang noo ni Don Ricardo. Ibinaba nito ang kanyang brandy at tiningnan ang mga papel. Ang pagbabago sa mukha nito ay banayad, ngunit nakita ni Marco ang bahagyang panlalaki ng mga mata, ang pagtiim ng mga labi. Ano ito? Tanong ng matanda, ngunit alam na ni Marco na alam na nito ang sagot. Tinitigan ni Marco ang kanyang ama, ang lalaking hinangaan niya buong buhay niya. At sa isang boses na basag at puno ng sakit na hindi pa naririnig ni Don Ricardo kailanman, nagsalita siya. Itay, sabihin niyo sa akin na hindi ito totoo. Nang sumara ang pinto at iwanan siya ni Marco, gumuho ang lahat ng natitirang lakas sa katawan ni Lara. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na damit na kanina lang ay simbolo ng kanyang balak na pagtakas. Wala nang pagtakas ngayon. Alam na niya. At kinamumuhian siya nito. Ang mga salitang binitawan ni Marco ay paulit-ulit na tumatago sa kanyang puso na parang mga bubog. 6 na taon mo akong ginawang tanga. Magbabayad ka sa ginawa mo. Hindi niya ito masisisi. Mula sa kanyang pananaw, si Lara ang pinakamasamang babae sa buong mundo. Isang manloloko. Isang sinungaling. Napatingin siya kay Maya, na nagising dahil sa kanilang sigawan at ngayon ay nakatayo sa may pintuan ng kwarto nito, takot na takot. Mama, are you okay? Tanong ng bata, nanginginig ang boses. Pinunasan ni Lara ang kanyang mga luha at pinilit mumiti. Okay lang si Mama, anak. Halika rito. Yumakap si Maya sa kanya. At sa yakap na iyon, naramdaman ni Lara ang pinakamatinding takot sa buong buhay niya. Ang takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mayayakap niya ang kanyang anak. Alam niya, sa kapangyarihan ng mga De Villa, kayang-kaya siyang durugin. Kinabukasan, dumating ang katuparan ng kanyang kinatatakutan. Hindi sa anyo ni Marco, kundi sa anyo ng isang lalaking naka-Amerikana, may dalang leather briefcase, at may mga matang kasing lamig ng yelo. Good morning. I am Attorney Robles, pagpapakilala nito. I represent Ricardo de Villa. Pinapasok siya ni Lara, ang mga kamay ay nanlalamig. Umupo ang abogado sa kanilang maliit na sofa na para bang diring-diri ito. Inilabas nito ang mga papeles mula sa kanyang briefcase. If a client has been made aware of your claim, panimula ng abogado. At habang pinag-aaralan pa namin ang legalidad niyan, narito ako para bigyan ka ng isang alok. Alok? Itigil mo na ang kahibangang ito, diretsyong sabi ni Atty. Robles. Ibigay mo ang bata sa pamilya De Villa. Bibigyan ka namin ng halaga na hindi mo kailanman makikita sa buong buhay mo. Sapat para makapagsimula ka sa ibang bansa. At hindi ka na namin guguluhin. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Ano? Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko. Umisi ang abogado. Serrano, huwag tayong maglokohan. Sa tingin mo ba may laban ka? Isa kang single mother na walang permanenteng trabaho. Nakatira sa isang apartment na ganito. Samantalang ang kliyente ko ay si Don Ricardo de Villa. Sa isang iglap, kaya naming patunayan sa korte na ikaw ay isang unfit mother. Nagpatuloy ito, ang bawat salita ay isang dago. At isipin mo ang iskandalo. Isang babaeng niloko ang anak ng isang De Villa para sa pera, at pagkatapos ng 6 na taon ay biglang lilitaw kasama ang isang bata. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng publiko? Nawalan ng kulay ang mukha ni Lara. Ito na iyon. Ang kanyang pinakamasamang bangungot. Bigyan mo kami ng custody at aalis ka ng mayaman. O labanan mo kami at mawawala sa iyo ang lahat, pati na ang anak mo. Tumayo na ang abogado at inayos ang kanyang damit. May 2 araw ka para mag-isip. Pagkaalis ng abogado, napaupo si Lara sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Umiiyak. Ngunit ngayon, hindi na ito iyak ng sakit. Ito ay iyak ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang laban. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Siya ay isang langaw na anumang oras ay pwedeng pisilin ng mga higante. Niyakap niya si Maya ng mahigpit ng hapon na iyon, nilalasap ang bawat sandali. Ang amoy ng buhok nito, ang init ng katawan nito. Para siyang nagpapaalam. Talo na siya. Gabi. Narinig niyang muli ang katok sa pinto. Nanigas siya.
Ang abogado, bumalik na ba para sa sagot niya? O mas malala pa, dahan-dahan siyang tumayo. Ang puso niya ay wala nang maramdamang kaba, para na lang itong isang bato sa kanyang dibdib. Handa na siya sa pinakamasama. Pagbukas niya ng pinto, hindi ang abogado ang nakita niya. Si Marco. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot. Napaatras siya, at agad na hinawakan si Maya na nasa likuran niya, na para bang poprotektahan ito mula sa isang halimaw. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Kukunin mo na ba siya? Ngunit ang Marco na nasa harapan niya ay iba. Wala na ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito. Napalitan niyo ng isang bagay na hindi maintindihan ni Lara, isang pinaghalong pagod, sakit at pagsisisi. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lang itong pumasok at isinara ang pinto. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Lara ang ginawa nito. Lumuhod si Marco sa harapan niya. Napatingin si Lara sa kanya, gulat na gulat. Ang makapangyarihang ang prinsipe ng De Villa Corporation, ay nakaluhod sa marumi nilang sahig. Marco, Hindi ako ang kalaban mo, Lara, sabi ni Marco, ang boses ay basag at puno ng bigat. Tumingin ito sa kanya, direkta sa kanyang mga mata. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Tungkol sa tatay ko. Tungkol sa ginawa niya sa'yo. Hindi makapagsalita si Lara. Paano? Pumunta rito ang abogado niya, hindi ba? Tanong ni Marco. Tumango lang si Lara, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. Hindi niya makukuha si Maya, matatag na sabi ni Marco. Hindi niya makukuha ang anak natin. Tumingala ito sa kanya, ang mukha ay puno ng isang desperadong determinasyon. Pakasalan mo ako. Natigilan si Lara. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Tama ba ang narinig niya? Ano? Pakasalan mo ako, Lara, ulit ni Marco, mas malinaw, mas matatag. Magpakasal tayo. Ito lang ang paraan para maprotektahan ko kayo. Bilang asawa ko at ina ng anak ko, hindi kanya magagalaw. Hindi niya makukuha si Maya. This is a business proposal, Lara. Isang kontrata. Para mailigtas ang anak natin. Nakatitig lang si Lara kay Marco. Ang isip niya ay hindi maproseso ang nangyayari. Isang kasal. Isang kasal na walang pag-ibig, isang kasunduan na ipinanganak mula sa desperasyon, para iligtas ang bunga ng isang pag-ibig na matagal nang pinatay. Ang pinakabaliw na ideya. Ngunit sa puntong ito rin ang tanging pag-asa niya. Ang malawak na mansyon ng mga De Villa ay hindi kailanman naging ganito katahimik at kasabay nito, hindi kailanman naging ganito kapuno. Para kay Marco, ang bawat sulok ng bahay na kinalakhan niya ay biglang naninibago sa kanya. May isang pares ng maliliit na sapatos na kulay rosa sa may pintuan. May amoy ng baby powder sa hangin na humahalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Ang kanyang malaki at modernong sala, na dati puno lang ng mga art piece, ay mayroon na ngayong isang playmat at mga nagkalat na laruan ni Maya. At mayroon si Lara. Ang unang mga araw ay isang sayaw ng pag-iwasan. Nag-uusap lang sila kapag kailangan, tungkol kay Maya, tungkol sa pagkain, tungkol sa mga praktikal na bagay. Naglalakad sila sa mga pasilyo na parang dalawang multo, maingat na hindi magkabanggaan, maingat na hindi magkatinginan ng matagal. Ang kasal, na isinagawa sa isang simpleng seremonya sa huwes, ay isang formalidad lamang. Isang piraso ng papel na nagsasabing sila ay mag-asawa. Ngunit ang pakiramdam sa loob ng bahay ay parang dalawang estrangherong napilitang magsama sa iisang bubong. Si Marco, na sanay magpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya, ay biglang natagpuan ang sarili na walang kaalam-alam. Isang umaga, habang naghahanda siyang pumasok sa opisina, nakita niya si Maya na nakaupo sa harap ng salamin, sinusubukang talian ang sarili nitong buhok. Mama is cooking. Can you help me, Papa Marco? Tanong ni Maya, iniaabot sa kanya ang isang kulay rosas na ribon. Natigilan si Marco. Papa Marco. Ang dalawang salitang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Sige, nautal niyang sabi. Lumuhod siya sa likuran ng bata. Ngunit ang kanyang malalaking kamay, na sanay pumirma ng mga kontrata at mag-utos sa mga board meeting, ay tila naging inutil sa isang simpleng ribbon. Sinubukan niya, ngunit ang resulta ay isang buhol na walang itsura. It's messy, reklamo ni Maya.
Pasensya na, hindi ako marunong, sabi ni Marco, napapakamot sa ulo. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa may pintuan. Napatigil siya. Napalingon. Nakatayo doon si Lara, nakasandal sa hamba ng pinto, may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ang tunog ng tawang iyon. Isang tunog na 6 na taon niyang hindi narinig, ngunit kabisado pa rin ang kanyang puso. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-iwasan, ang lahat ng pader na itinayo nila, ay tila gumuho. Lumapit si Lara. Ako na, sabi nito, ang boses ay malambing. Kinuha nito ang suklay at ang ribbon mula sa kanya. Sa ilang mabilis at sanay na galaw, nagawa nito ang isang perpektong ponytail. Nagkatinginan sila sa salamin. Ang mga mata nila ay nagtagpo. At sa unang pagkakataon, hindi galit, hindi sakit, hindi pagkailang ang nakita nila. Isang bagay na mas luma. Isang bagay na pamilyar. Unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga hapunan ay hindi na tahimik. Si Maya, sa kanyang kawalang malay, ang naging tulay. Nagtatanong ito tungkol sa trabaho ni Marco, nagkukwento tungkol sa kanyang mga kalaro. At napipilitan sina Marco at Lara na mag-usap, magtawanan sa mga sinasabi ng bata. Isang gabi, pagod na pagod si Marco mula sa isang mahabang araw ng pagharap sa mga problema na nilikha ng kanyang ama sa kumpanya. Dumiretso siya sa kwarto ni Maya para mag-good night. Naabutan niyang gising pa ito. Papa Marco, can you read me a story? Kinuha ni Marco ang isang libro, The Little Prince. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang magbasa. Hindi niya namalayan na habang nagbabasa siya, ang sarili niyang mga mata ay bumibigat na. Hindi pagod mula sa trabaho, kundi pagod mula sa emosyon. Nagising siya sa isang mahinang kaluskos. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Lara na dahan-dahang naglalagay ng kumot sa ibabaw niya. Natigilan si Lara nang makitang gising siya. Pasensya na, ayoko lang na malamigan ka. Umupo ng diretso si Marco. Nakatulog pala siya sa upuan sa tabi ng kama ni Maya. Ang libro ay nahulog sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang init ng kumot sa kanyang balat. Isang simpleng bagay. Ngunit para sa kanya, na 6 na taong nabuhay sa lamig ng pag-iisa, iyon ay isang bagay na malaki. Salamat, sabi niya, ang boses ay mas sinsero kaysa sa anumang nasabi niya sa nagdaang mga araw. Tango lang ang isinagot ni Lara bago ito lumabas. Ngunit ang maliit na sandaling iyon ay nag-iwan ng marka. Isang pag-asa. Isang ideya na baka posible pala. Posibleng maging isang tunay na pamilya. Ang pag-asang iyon ang dala-dala niya hanggang sa sumunod na araw. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa kanilang buhay, ang kapayapaan ay panandalian lamang. Kinagabihan, habang sabay silang nanonood ng TV sa sala, si Maya ay mahimbing nang natutulog sa pagitan nila, isang malakas na tunog mula sa intercom ang bumasag sa katahimikan. Sir, ang daddy niyo po, si Don Ricardo, nasa labas po ng gate, sabi ng security guard sa kabilang linya. Nanigas si Marco. Napatingin siya kay Lara, na bigla ring namutla. May kasama po siyang reporter. Hindi pa man nakakasagot si Marco, narinig nila ang komosyon sa labas. Mga sigaw. Ang paulit-ulit na pag-flash ng isang kamera. Mabilis na tumayo si Marco at sumilip sa bintana. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang gate, nakatayo ang kanyang ama. Sa tabi nito ay isang kilalang reporter mula sa isang ahensya ng balita, hawak ang isang kamera na nakatutok mismo sa kanilang pintuan. Ibinaba ni Don Ricardo ang bintana ng kanyang sasakyan at nagsimulang magsalita, sapat na malakas para marinig ng intercom. Gusto ko lang malaman ng lahat ang katotohanan, sigaw ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng pagkukunwaring galit para sa kamera. Gusto kong makita ng buong Pilipinas ang babaeng gold digger na ginamit ang isang bata para lang sirain at gipitin ang anak ko. Isang desperadang babae na nagbenta ng sarili niya para sa pera. Naramdaman ni Marco ang paghawak ni Lara sa kanyang braso. Nanginginig ito sa takot. Ngunit ang galit na kumukulo ngayon sa loob ni Marco ay hindi na para kay Lara. Ito ay para sa lalaking nasa labas. Sa isang iglap ang CE ay naglaho. Ang natira ay isang ama at isang asawa. Bumaling siya kay Lara. Dito ka lang. Ako ang haharap dito. At naglakad siya papunta sa pinto, handang harapin ang bagyong sinadi.
Nang sabihin ni Marco na siya ang haharap sa bagyo, isang pamilyar na takot ang unang gumapang sa puso ni Lara. Ang takot na iyon ang nag-utos sa kanya na magtago, na manatili sa anino, na hayaan ang iba na lumaban para sa kanya. Iyon ang takot na kumontrol sa buhay niya sa loob ng 6 na taon. Ngunit habang pinapanood niya si Marco na maglakad papunta sa pinto, may ibang nangyari sa loob niya. Nakita niya ang likod nito, malapad, matatag, handang salagin ang lahat para sa kanila. At sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga linggo. Ang pag-aalala ni Marco kay Maya. Ang pag-aalangan niyang pagtali sa buhok nito. Ang paraan ng pagbasa niya ng kwento. Ang kumot na ibinalot niya rito. Ang kasal na dapat ay isang kontrata lang, ngunit unti-unting nagiging isang bagay na totoo. Pinoprotektahan siya ni Marco. Ngayon, oras na para protektahan din niya ito. At protektahan ang pamilya na sabay nilang binubuo. Hindi, sabi ni Lara, ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Napatigil si Marco at lumingon. Sasama ako sayo, sabi ni Lara. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Marco. Lara, hindi mo kailangan gawin to, ako na. Umiling si Lara, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang paglaho ng takot na napapalitan ng isang tapang na hindi niya alam na mayroon pala siya. Kailangan, Marco. Kanina pa ako nagtatago. Oras na para harapin ko ito. Harapin natin ito. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang pagkakahawak niya ay hindi na nanginginig. Malamig pa rin, ngunit matatag. Nagkatinginan sila at sa mga mata. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Marco, Lara, at ng kanilang munting anghel na si Maya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para bang naging totoo sa akin ang bawat isa sa kanila. Naramdaman ko ang takot ni Lara, ang galit at pagsisisi ni Marco, at ang purong pagmamahal na sa huli ay nag-ilom sa lahat ng kanilang sugat. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay may mga lamat, may mga pagsubok, at may mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang patunay na may walang hanggang kapangyarihan ang pagpapatawad, na ang pag-asa ay laging masusumpungan kahit sa pinakamadilim na sandali, at ang isang pamilyang binuo mula sa katotohanan at pagmamahal ay kayang lagpasan ang anumang pagsubok. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong paboritong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. John Ebhad.